Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 March 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Awit, chapter 86, Panalangin upang tulungan ng Diyos. Isang panalangin ni David. Awit, chapter 86, verse 1. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto sa history ng Israel at sa Word of God. Awit chapter 86 verse 1, sa aking dalangin ako iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ako'y mahina na tula ng tumingin. Verse 2, pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Awit chapter 86 verse 3, ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Verse 4, Panginoong lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Verse 5, mapagpatawad ka at napakabuti mo sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Awit chapter 86 verse 6, pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin, tulungan mo na po ako'y iyong dinggin. Verse 7, dumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon ng aking pagtawag. Verse 8, sa sinumang Diyos wala kang kawangi, sa iyong gawain walang makapares. Verse 9, ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang, sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Awit chapter 86 verse 10, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Verse 11, ang kalooban mo'y ituro sa akin, at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. Verse 12, o Panginoong Diyos, buong puso'y laan. Papurihan kita at magpakailanman, at ihahayag ko iyong kadakilaan. Verse 13, o pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Verse 14, mayroong mga taong ayaw kang kilanlin. Ibig sabihin ito guys, kilalanin. Verse 14, mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Verse 15, ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayad magalit. Verse 16, pansinin mo ako, iyong kahabagan, iligtas mo ako't bigyang kalakasan, pagkat ako'y lingkod mo rin tulad ng aking nanay. Awit chapter 86 verse 17, pagtulong sa akin, iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway, kung makita nilang mayroong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Awit chapter 87, awit ng pagpaparangal sa Jerusalem, isang awit na katha ng angka ni Korah. Awit chapter 87 verse 1, sa bundok ng Zion itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ayan, tingnan nyo mabuti guys nasa bundok ng Zion talaga yung yung banal na lungsod. Kaya yung mga nag-ano dyan na ayun kasi mayroong ibang nagdi-declare na yung nila is banal. So yung sa Bible guys, bundok ng Zion lang talaga. Tsaka yung Mount Sinai, diba? Awit chapter 87 verse 1, sa bundok ng Zion itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Verse 2, ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Yun na, pinagpala talaga sila. Verse 3, kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos, Sela. Verse 4, kapag isinulat ko at ang mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin bansang Pilistia, Tiro at Ethiopia. Verse 5, at tungkol sa Zion, sasabihin nila, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Oh, verse 5 guys.
At tungkol sa Zion, sasabihin nila, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya ay palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Awit chapter 87 verse 6, si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Sila. Awit chapter 87 verse 7, sila ay aawit, sila ay sasayaw at sila ay sabay-sabay na magsasabing, ang aking mga pagpapalay ang Zion ng ang bukal. Panalangin ng paghingi ng tulong, isang awit na katha ng angka ni Korah upang awitin ng punong mang-aawit sa saliw ng mahalat. Lianoth, isang maskel ni Heman na mula sa angka ni Ezra. Awit chapter 88 verse 1, Yahweh aking Diyos, tangi ikaw lamang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Gano'n naman talaga guys, pagising natin sa umaga, magdadasal tayo. Bago tayo matulog, magdadasal tayo. Gano'n lang yung kasimple makipag-usap kay Father God. Okay, Awit chapter 88 verse 1, ulitin ko, Yahweh, aking Diyos, tangi ikaw lamang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Verse 2, ako ay dinggin mo, pagdalangin ko, ako ay pakinggan, sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Verse 3, ang kaluluwa ko ay nababahalat, puspos ng problema, dahilan sa hirap pagkiwari buhay ko'y umiksi na. Awit chapter 88 verse 4, ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay ilagak, ang aking katulad ay mahina na't ubos na ang lakas. Ako lagi kong dalangin guys, dapat aabot pa tayo ng more than 60 years old. lagpas pa tayo doon kasi gusto ko ma-enjoy talaga yung mga lagpas 60 years old. Okay, ulitin ko lang guys. Verse 2 muna. Awit chapter 88 verse 2, ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan, sa aking pagdaing ako ay tulungan. Verse 3, ang kaluluwa ko ay nababahalat, puspos ng problema, dahilan sa hirap pakiwari buhay ko'y umiksi na. Verse 4, ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay ilagak, ang aking katulad ay mahina na't ubos na ang lakas. Verse 5, ang katulad ko pa ay iniwanan sa gitna ng patay, animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nilimot, para mga tao na iyong tulong ay hindi maabot. Verse 6, dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim na tulad ng libingan na ubod ng dilim. Alam niyo bakit lagi kong dinadalangin na lumagpas tayo ng 60 years old? Kasi guys, yung gusto ko naman malasap yung katas ng pinaghirapan natin ng pagtatrabaho. Alam niyo pa, mula pa ng 11 years old pa lang yata ako, nagtatrabaho na ako. Tapos ngayon, magpi-57 na tayo, nagtatrabaho pa rin. So, di ba, ang tagal na ng pagtatrabaho natin, gusto mo naman ma-enjoy yung yung pa-relax ka na lang ba, walang iniintinding trabaho. O, di ba? Nangarap ng gising. Okay, verse 7, walang masamang mangarap, sa kasamahan mo na rin ng dasal. Tapos, at mahalaga talaga is habaan pa ang buhay para ma-enjoy mo talaga yun guys. Okay, verse 7. Ulitin mo lang ako. Ulitin ko lang yung yung Awit chapter 88 verse 6. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim na tulad ng libingan na ubod ng dilim. Verse 7, ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton, ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alan sila. Verse 8, mga kasama ko, hinayaan mo na ako ay iwan, hinayaan silang mamuhi sa akin, ako'y katakutan kaya hindi ako makatakas, ngayot pinto ay nasarhan. Verse 9, dahilan sa lungkot ang aking paningiwaring lumalamlam, kaya naman Yahweh tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Verse 10, magkakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan? Maglilipat na naman tayo ng pages. Ayun na naman siya. Ang hirap yan ng pages na to. Awit chapter, ay may karugtong pa pala yun. Ulitin ko lang yun.
Awit chapter 88 verse 10. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Sila. Paano magpupuri yung mga patay? Patay na nga, di ba? Ulitin ko ulit yung verse 10. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Sila. So, siguro ang tinutukoy niya nito yung mga banal na nabuhay nung kasabay ni Jesus. 'Di ba may mga banal na patay, yung bumukas yung mga libingan, lahat sila sumama sa karamihan. Baka 'yon ang sinasabi para purihin ka niyong mga patay. Siguro patay na nabuhay ito. Sila. Verse 11, tsaka yung mga sino-sino ba yung mga binuhay ng mga propeta? Si Elijah may binuhay na bata, 'di ba? Basta may mga propetang binuhay yung mga noong araw pang propeta, guys. Nagbubuhay sila ng patay. Basta alam ko si Elijah mayroon siyang binuhay na patay. Okay, verse 11, ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Ulitin ko lang guys yung awit chapter 88 verse 11. Pakisabayan ako, ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Verse 12, doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita o iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na? Verse 13, sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Verse 14, di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo, bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Verse 15, mula pagkabata, ako'y nagtiis na halos ikamatay ang iyong parusay, siyang nagpahina sa aking katawan. Verse 16, sa aking sarili, tindi ng galit mo'y aking nadarama, ako'y mamamatay, kundi ka hihinto ng pagpaparusa. Verse 17, parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkob ako sa lahat ng panig. Awit chapter 88, verse 18, iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay, ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Ang saklap naman yan. Okay, bukas na itong panalangin sa panahong nagkakagulo ang bansa. Isang maskil ni Ita na mula sa angka ni Isra. Bukas na itong chapter 89, guys. Mahaba-haba din siya, oh. Naku. Ilang pages yung chapter 89, dalawa. Bye everyone. God bless.